walking with it. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam dito sa Samsam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong Friday. So ako naman ang tatanungin ninyo sa awa ng Diyos, fresh overload pa rin ang beauty ng Mama Sam ninyo ngayong gabi. So actually nakatulog na ako, charot. So bumangon lang ako kasi mag-shower ako. Pero sabi ko hindi pa pala ako nakakapag-vlog dito sa Samsam TV. Pagod ako kaninang umaga kasi nga syempre nagpa-exams ako doon sa mga bata. And then ayun, grabe yung ginawa namin kasi after namin magpa-exam ay namigay kami ng milk. Yung milk kasi na parang kahon-kahon yun, pang 3 months nilang iinumin. So habang bakasyon, 2 months naman, di naman 3 months. Tapos, ayun, kawawa yung mga bata kasi ang bigat-bigat talaga. Hinatid ko nga yung ibang bata doon sa papunta doon sa kung saan sila nakatira. Kasi nga, hirap na hirap sila magbuhat ng milk. So, tinulungan ko na. O, diba? So, ako naman yung napagod. Kaya, ay sabi ko, nakakaloka to. Ang bigat talaga. Anyway, so na-enjoy ko naman kasi syempre, ayun nga, ewan ko ba, meron ako kasing connection talaga sa mga bata. Yung alam mo yung para silang pamilya mo, para silang mga kaibigan mo. So yun, kanina nga nagpaalam sila, tapos maiyak-iyak pa sila. Tapos tinatanong nila kung magtuturo ba ako sa kanila sa susunod na opening school. Sabi ko, oo naman, makikita pa naman ninyo ako. Lalo ng mga grade 1, tinatanong nila, teacher, magtuturo ka pa ba sa amin sa grade 2? Sabi ko, oo naman, masisilip nyo, makikita nyo pa at makakasama nyo pa ako ng bonggang-bongga. So yun, so masaya lang. And then, ayun nga, next week, wala na yung mga bata, pero pupunta pa rin kami na school kasi mag-i-encode nga kami ng mga grades. Tapos, syempre, may mga ilang activity pa na gagawin. So, yun yung mga inaabangan namin na activity pa sa susunod na linggo. Saka yung sports day, yun yung pinaka nakakaloka. So, masaya kasi parang finally, officially na, bakasyon na nila. Tapos kami parang coming soon, ganun na rin. Tapos babalik na kami ng June or May. So, yun. So, hindi ko alam kung kasama ako sa magbabalik ng second week ng May. Kasi madalas kasi ako kasi parang nag-start na ako ng June. But tingnan natin. So, ano ba ang mga chika natin ngayon? So, syempre ang chika natin ngayon, may nabasa kasi ako na sabing gano'n, kung possible daw ba mag-top 5 daw etong mga kandidatang to, yung mga magagandang kandidata daw. So, eto nga ay si Miss Cebu, Quezon City, Northern California, at Taguig at Pampanga. So, kung possible ba makatungtong sila sa top 5 ng Miss Universe. So, ako kung tatanungin mo, bakit may hindi? Kung gagalingan ng 5 yan, di ba? Kung hindi sila magpapasingit ng iba. Pero, syempre, mag-expect ka na pwede din namang hindi. So, totoo, kung titignan mo yung beauty nila, maganda. Si Cebu, sa totoo lang, silent killer yung beauty niya. So, timeless talaga yung nakikita mo sa kanyang beauty na sobrang ang panalo. Kahapon pinanood ko yung rampa-rampa nila. Ay nako, sabi ko natuwa ako. Tapos nasayahan ako sa itsura neto nga ni Miss, ni Miss Cebu. Kasi parang, ang feeling ko, 35 years old na siya. Pero kung titignan mo, para lang siyang 25 years old. In fairness sa kanya. So, naiintindihan ko rin kung bakit hindi siya umeeksena ng kabog na katulad ng ibang kandidata. Parang feeling ko hindi naman niya kailangan gawin yun. Kasi nga, pag tinignan mo pa lang siya, ay maganda na talaga siya. Diba? Pagkatapos, si Pampanga. Si Pampanga actually, nakukulangan lang ako sa mga momento na ipinapakita niya. Pero sa totoo lang, isa din siya sa mga parang sasabihin mo, ay, ang ganda neto. Sobrang ang lalaki nga ng hakbang niya. Kung tutuusin, sabi ko nga, oh my God, sabi ko, ang lakas din talaga neto ni Pampanga sa kung beauty ang pag-uusapan na. Kaya lang, syempre, dapat ipakita din ni Pampanga yung galing niya sa lahat din ng aspeto. Para, alam mo yun, masiguro niya yung sarili niya makatungtong sa top 5. But kung beauty ang pag-uusapan, talagang, oh my God,
magkakabog talaga yung beauty na meron siya. And then, bukod doon kay Pampanga, syempre, gusto ko din yung beauty ni Northern California. Sa totoo lang, artistahin talaga yung dating niya. Sobrang hindi naman na question kung maganda siya o hindi. But ang totoo talaga, kapag tinignan mo siya, ay Diyos sa akin ang makikita mo sa kanya. At ayun nga, ang ganda niya. Diba? So, yon. At eto pa, syempre, si Miss Taguig. Yes! In fairness naman kay Miss Taguig, Diyos ko, tinatanong pa ba yung beauty na meron siya? Isa siya sa mga pinakamatangkad na kandidata talaga at masasabi mo na quality beauty queen. Sobrang grabe. The way kung paano siya maglakad, paano siya umeksena, talagang masasabi mo, oh my God, nakakaloka din talaga to si Taguig, no? Parang feeling ko talaga si Taguig malayo mararating nito. Imposibleng hindi to makatungtong ng top 5. But, ando doon pa rin tayo na pwede pa rin siya talaga mag-last two standing dito sa competition kasi aabot talaga to sa dulo ng laban. Walang question kung beauty o pag-uusapan, talagang pack na pack. And then, of course, Atisa Manalo. Si Atisa Manalo, grabe din. Parang pag dumaan siya, siya talaga yung isa sa mga masasabi mong Diyosa talaga. So, doon sa rampa niya yesterday, hindi naman siya masyado umeksena, pero ramdam mo yung presensya niya na parang may dumaan na queens. So, yun. So, parang yun lahat, parang mapapanganga talaga sa beauty na meron siya. At in fairness, grabe yung orahan talaga nito ni Atisa. So, kahapon sabi ko, ang ganda talaga ni Atisa. Maganda yung makeup, maganda yung styling, maganda yung mga eksena na ipinapakita niya. Sobrang winner. So, yon. So, sabi ko nga, kung mananalo dito si Atisa, ano kayang gagawin niya sa Miss Universe, no? So, yon. So, sabi ko, possible din talaga itong mga babaeng to ay umeksena ng bonggang-bongga sa darating na coronation night ng Miss Universe. Sabi ko nga, si Cebu nga silent killer yung dating. Hindi mo mamamalayan bigla yung mambubulaga. Kasi kung dito nga lang nang bubulaga talaga yung ganda na meron siya. Tapos, si Pampanga, actually si Pampanga, kung sa totoo lang, kung talagang very strongest talaga to. Yung alam mo yung parang empowered yung dating. Ay nako, sabi ko sa iyo, ito na ang mananalong Miss Universe Philippines. Kaso ayun na, may mga kulang din talaga kay Pampanga. Asa pa rin ako sa kanya na malayo ang mararating niya dito sa competition ng Miss Universe Philippines. So, yon. And then, of course, gusto ko din syempre ang beauty ni tawag dito, si Taguig din. Talagang nakakatakot. Actually, lahat naman sila. At hindi lang tong limang to. But sabi ko nga, isa sila sa mga masasabi mo talagang maganda. So, maaaring masingitan sila, maaaring hindi. Depende yun sa kanila kung paano sila e-eksena hanggang sa dulo ng competition. So, wag lang sila magpalamon ng ganda ng iba. Kumbaga, yung wag sila magpalamon sa ganda ng iba. Kasi parang yun naman talaga yung dapat nilang gawin na kumabog lang sila ng bongga-bongga. Anyway, so sa Missology, parang feel ko ito yung top 5 na napipisil niya. Kaya sabi ko, okay, ito talaga yung nilalagay niya dito. So yun. So sabi ko nga, in fairness naman, lahat naman itong mga babaeng nabanggit natin ay talaga may kanya-kanyang ganda, may kanya-kanyang galing, and then tingnan natin kung ano nga ba ang mararating nila dito sa Miss Universe Philippines. Kasi sabi ko nga, yes, totoo, isa sila sa mga magagandang kandidata at kung pipiliin mo yung top 5 na to, ay talaga namang plakado at maganda talaga. But syempre, sabi ko, marami din namang mga kandidata din talaga na pwedeng kumabog sa kanila. And then, tignan natin kung ano ang mangyayari sa kanila in the future dito sa Miss Universe Philippines. Ngayon pa nga lang, medyo talagang grabe na yung kabugan ng mga girls. Di ba? May mga lumulutang na magaganda na masusurpresa ka. But, tingnan natin kasi masyado pang maaga para sabihin natin na sila na talaga ang pwedeng maging top 5 dito sa Miss Universe Philippines kasi magkakaalaman pa yan sa mga susunod na eksena kasi madami pa talaga silang pagdadaanan. Ngayon nga, nasa introduction pa lang tayo di ba? So, aabangan pa natin yung mga susunod pa nilang eksena, susunod pa nilang mga ang tawag dito na pwede pang gawin. So, yun. So, basta ako, nandoon lang ako na tingnan natin
kung ano yung mga galawan ng mga kandidata. But for now, lahat naman sila ay talagang binibigay yung best nila at ipinapakita nila yung kakayahan nila na magwagi dito sa Miss Universe Philippines for 2024. Do you agree, guys? So, yon. So, ayan, antabayanan pa natin yung mga eksena, yung mga pa-event ng Miss Universe Philippines. And then doon, magkakaalaman ko sino nga ba ang mag-shine like a diamond star sa kanila, di ba? So, laban lang. But for now, kung tatanungin mo ko, sila ba, pwede ba sila maging top 5 candidates dito? Ang sagot ko naman, oo naman. Bakit naman hindi? Eh dito pa nga lang, may pinapakita na silang ganda, di ba? At lagi natin tandaan, ang Miss Universe, kailangan lagi kang maganda. Charot! So, yon. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Syempre, dito sa nilabas ng Missology na pwede daw maging top 5. So, ako, okay lang naman yan. So, kahit sino naman tayo naman, ay pwede naman tayo maglabas ng kahit sino nagugustuhan nating kandidata. But at the end of the day, lagi ko sasabihin sa inyo, huwag niyong kakalimutan kung sino nga ba ang napipisil ng organization. Kasi parang feeling ko kapag sila na, ayun na, may nanalo na. Diba? So yun, ewan ko, bahala. Basta laban lang. Marami naman din talaga pang pwede silang ipakita na ilabas nila yung galing nila dito sa competition. Diba? So, yon. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat. Syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. Syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo yung notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.